Hi guys! Welcome to my channel. So, let's welcome Ate Sarah. Say hi to Ate. Hello. So, i-interviewin natin si Ate Sarah. So, let's start guys. Taga saan po kayo sa atin, Ate? Ako, Yeah. I'm proud to be a Kapampangan Wow! from Pampanga. Shoutout mo na yung mga kababayan, ay yung mga relatives mo doon sa atin, Ate. Sa inyo. Maya pa, gat panapon po kay kayo. Nawa ati kayo keng masanting nga kabilyan. From Dubai. Ate, ilang taon ka na dito sa Dubai? Oh, OMG. May Tagal first- na. Tagal na. 19 ano pa? 1996 yata. September September 1996. 1996. Wow! 1996. 1996. Grabe ang tagal na Sara dito sa Parang Dubai. nilumot na dito sa Dubai. So, ayun natin. Ano po ba yung work niyo dito sa Dubai? Ako sa office. Diyan lang, sa tabi-tabi. Bakit niyo po pala napili yung Dubai, Ate? Actually, ano lang eh. Yung friends ko kasi dito, andito. Mm. So, actually maganda yung work ko sa Pinas. Sa office din. So, ewan ko, bigla ako napunta dito, hindi ko namalayan. Kasi nag-joke yung friend ko na pumunta dito. So, Oo. ayun. Wow. Nandito na ako. Tsaka, di ba yung balita ko kasi yung Dubai, siya yung pinaka-safety na country. Yes, of siya. course. So, kaya pala, isa din it's doon. a place of peace and security. Wala kang agam-agam na may manghahablot ng mga gold mo. Oo. May yung kahit iwan mo yung mga gamit mo, minsan may nakalimutan ka. Andyan pa rin. Hindi pa rin siya It's a very mawawala. safe place actually. Oo. Tsaka Ate, di ba sabi mo nag-work ka sa office, di ba paano ka nakikisalamuha sa ibang lahi? Very easy. Hindi naman Kasi- siya yung hindi naman siya mahirap makita. Hindi naman. Mababait naman sila. Depende rin sa'yo yun eh. If you know how to speak English, Oo. if you know how to deal with them, if you know how to talk to them personally, Oo. yun. You don't have to fear. Yun lang. Ate, ano po ba yung experience nyo dito sa Dubai na hindi nyo makakalimutan? Ako, Oo. Hindi mo makakalimutan. nag-COVID ako. Nung nag-COVID ka, grabe. Oo, I was in the hospital for 10 days Mhm. and 5 days sa ward. Parang lahat yung mga ibang friends ko namatay sila, laging abo na lang. Hala, And grabe. thanks God kasi Oo. because of my faith with God and confidence na bubuhay niya ako. Mm-mm. I'm still here. And yet because I'm following Jesus actually, I am a born again Christian. Yeah, proud born again. And I'm serving the Lord Jesus. So yun siguro yung nakapag-save sa akin, yung prayers, Mhm. yung tiwala sa Diyos. Oo. And yet the facilities here are so good. Lalo na hindi ka naman nagagastos ng malaki para ma-save ka sa hospital. Maraming nag-a-assist sa'yo. Ayun. So thanks God for being again, I'm here, still alive. Yun. So wow, Ate, naka-survivor ka pala ng COVID. Yeah. Grabe ang swerte mo kasi you're lucky kasi until now andito ka pa sa Dubai na nag-work, ganyan. Ate, dito sa Dubai, kasi magkano ba yung usually na binabayaran dito? Mahal po ba? Yung Actually, yung mahal nga lang kasi dito yung accommodation. accommodation. Yeah, actually iba-iba. May bed space, Oo. may partition.
may isang room o isang flat. Oo. So, before I was renting a flat, pero nung mag-isa na lang ako, nung dumating yung mga kapatid ko, mga pamangkin, we were together. Of course, nung naglipatan na sila. Dahil malapit sila sa mga work nila. So, nag-isa na lang ako. So, ngayon, siyempre, nagtitipid. Oo. Maliit na lang yung house. Nasa partition lang ako. Magkano yung pag-usually partition dito, ate? Oh sa my Dubai? God. OMG, I'm paying 1,500. Wala sa 500 Half gram. room. Oo, grabe. But the only thing good is tatlo lang kaming gumagamit sa CR. Okay naman siya. That's the best na hindi kayo marami sa isang flat. Actually, we were 6 only. We are 6 only in the flat. 6 lang. Ate, paano nyo naman po linalabanan yung homesick nyo dito sa Dubai? Kasi yung usually yung mga paano ba talaga nila linalabanan yung homesick? Siyempre, hindi natin maiwasan na ma-miss natin yung mga parents. Actually, ako, independent ako eh. I can live alone. And as long as, of course, you're happy being alone also, sanay na ako eh. Wala man akong kasama pero I'm still happy kasi I can buy what I want, I can do what I want, and I can spend my happiness like yung pagkain dyan sa labas, malapit lang, drive dito, drive doon. And the only thing is that I have a car. Okay. So, that means is yung transportation. Yun. Tapos minsan, sa mga friends, sa mga churchmate, and yet, marami na mga activities kasi ang church. Oo. Kaya hindi ka naman naboboring. No, ganun. Hindi may naman. practice, Oo. may mga outings, ganyan, mga events, Oo. ganyan. Eh, syempre, minsan kasama mo yung mga family mo. Or minsan kasama yung mga friends. Oo. Doon mo na lang talaga ninilibang yung Oo. Pero actually, siyempre, sa iba siguro, if they are not used to be alone, mahirap sa kanila. Pero ako, Sanay ka na. by the grace of God, okay naman ako. Oo. Happy and contented ate. Yes. Okay. Nice. I have my peace Wow. of mind. I have the security. And of course, sa mga family ko din, andito rin sila. Nakuha nyo na din ate dito yung mga family nyo? Oo, pero Ikaw yung kumuha sa oo. kanila. Pero iba-iba kami ng mga Workplace. mga workout, mga accommodations. Pero kaya yan, laban lang by the grace of God. Andyan si Lord eh. Oo. He's always watching us. Ate. Andyan yang palagi. Walang boredom. Walang boredom. Sometimes only, when you don't talk with people, pag uwi mo kasi wala ka masyadong, hindi mo masyadong nakikita yung mga kasama mo sa house. Oo. Wala lang, pagkatapos, work, Work. home, konti sa Burjuman, kahit saang lugar, seeing friends, and enjoy having dinner, Oo. lunch, yung mga, kung ano-ano mga activities dyan. That's it. Ate, sa mga nakakapanood nito or sa mga viewers natin na gustong or may balak na pumunta dito sa abroad, ano po ba yung ma-advise nyo sa kanila? Of course, magsarap ang buhay dito sa Dubai. As long na you have a good job, you have a good salary, Oo. you have a good accommodation, lahat yun, pagka nasa iyo yun, may mga konti mang mga nangyayari na problema, pero na way out mo yun. Pero advice ko rin naman sa kanila na if they are willing to come to Dubai, masarap po dito sa Dubai. May peace ka, may security ka, may Hindi ka maboboring. no, may trabaho ka, you can live alone, and
You have future. And of course, I just want to tell them na mag-ipon ka rin. Oo. Kasi You don't mahirap. have to send all your money to your family. Oo. Mag-iwan ka rin kasi pagdating ng araw Babalik at babalik tayo sa Pilipinas. oo, babalik at babalik tayo sa Pinas. Pag wala ka ng pera, marami ako na napapanood na Oo. pag wala ka ng pera, Oo. chapwera ka na. Mm-mm. You'll not be accepted by them. Yun lang. Kailangan magtipid, mag-save, at mahalin mo yung trabaho mo. Yun lang. Tsaka ate, sa mga pinagdadaanan mo dito sa Dubai, ano ba yung Bible verse na pinanghawakan mo? Actually, Romans 8:28. Bakit yun yung God loves those who worship Him, who loves Him. Kahit anong mangyari sa'yo, na alam mo na for those who love Him, for those who worship Him, everything, merong ano yung si Lord sa'yo. Oo. It's work all together for good. It works all together for good na ilalagay ka sa tamang kalalagyan. At saka yung Jeremiah 29:11, Ephesians 3:20, ganyan. Ayun lang ang mga verse na Pinanghawakan mo. tsaka yung pag-receive ng salvation kay Lord, yung John 3:16. Oo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an eternal life. Yan ang naging buhay ko dito sa Dubai nung makilala ko siya 2012. So, nung nakilala ko siya, nagkaroon ako ng chance na to serve God, to be a good servant. Yun lang. At okay naman. So far. Yun lang. Thank you ate for sharing your experience in Dubai. For my thoughts. Mm. Okay lang. Okay Yun. lang yan. Bye-bye. Thank you guys. Bye-bye.